Magandang araw, Sir Gimbal. Noong nabalitaan ko ang tungkol sa mga sabungerong itinapon sa Taal Lake, napaisip ako na grabe pala ang galit ng mga taong gumawa nun sa mga sabungero. Ako man, may galit din sa kanila. Pero hindi ko kayang gawin ang ganoong kalupitan. Ang ginawa ko, tiniis ko muna hanggang sa dumating ang araw na napuno na ako. Pero babalik at babalik pa rin ako sa kanila dahil sila ang mga magulang ko. Kung sa iba ay katanggap-tanggap ang paghihiganti, para sa akin, Sir Gimbal, mali ang maghiganti, lalo na kung may taong maiiwan kapag ginawa iyon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan Dex. Nakatira ako sa isang probinsya sa gitna ng bukirin na punong-puno ng mga manok. Kasi nga, ang mga magulang ko ay sabungero at doon sila nagkakilala sa sabungan. At ako ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Dahil sa marami kaming manok, ay sikat kami sa probinsya. Si mama at papa kasi, naging business na rin nila ang pagbibenta ng mga manok pang sabong. Bata pa lang ako, aware na ako sa nangyayari. 4:00 na madaling araw, sabay-sabay na tumitilaok ang mga manok. Si Papa naman, gising na at nagkakape sa labas. Inaamin ko, may kaya kami dahil sa sabong. Malakas kasi ang kita ni Papa at napakarami niyang alagang manok. Pero bilang anak nila, hindi sapat ang pera. Ang totoo, hindi ko maramdaman ang presensya nila. Lagi silang wala sa bahay. Pakiramdam ko, hindi ako ang anak nila kundi ang mga manok. Akala ko sa memes lang nangyayari ang ganon, Sir Gimbal. Pero ako mismo na nag-iisang anak ang nakararanas. Minsan naisip ko, sana naging manok na lang ako. Ma, hindi niyo ba ako ihahatid sa eskwelahan? Pinapatawag kayo ng teacher ko. Card day raw namin. Hindi raw kayo pumupunta kahit sa PTA meeting. Anak, malaki ang taya ngayon. Sana maintindihan mo kami ng papa mo. Hindi namin ito pwedeng palampasin kasi dito tayo kumukuha ng pambaon mo. Huwag ka nang makulit. Kailangan kong samahan ng papa mo. Parang mas anak nyo ng mga manok ni papa kaysa sa akin. Anak, maliit ka pa kaya hindi mo pa kami naiintindihan. Sige ma, ako na lang ang mag-uuwi ng card ko. Sir Gimbal, nasa iisang bahay lang kami. Pero hindi nila alam na kasama ako sa honors. Hindi nila alam na bukas ay birthday ko na. Wala na silang alam tungkol sa akin. Pero kapag pagkain ng mga manok, kahit 10 oras ng gabi, si Papa pumupunta pa sa palengke. Dumating ang araw ng kaarawan ko at totoo ang hinala ko. Walang handa. Walang kahit ano. Bata pa ako noon, pero natuto na akong magkulong sa kwarto nang biglang may kumatok sa pinto. Anak, bakit ka ba nagkukulong dyan? Nandito na ang mga pinsan mo. Nabuhayan ako. Inakala kong may bisita ako. Baka may pasorpresa. Pero ang mga dumating, mga pinsan kong matatanda na at hawak-hawak nila ang mga manok ni Papa. Ako na nag-iisang anak na lalaki. Nakakalimutan nila. Nagkunwari na lang ako na normal day lang ang birthday ko. Pasensya na ma, masama kasi ang pakiramdam ko. Anak, huwag naman ngayon. Pupunta tayo sa sabungan. Tumulong ka na lang sa mga pinsan mo na magbuhat ng mga gamit. Ngayon lang naman sila uuwi dito sa atin. Pagbigyan mo na. Hindi ako marunong yan ma. Tsaka hindi naman po ako mahilig sa manok at mas gusto kong andito lang ako kasama si Jenny. Basta anak, kailangan ka namin doon. Napilitan akong sumama, Sir Gimbal. Kahit sa loob-loob ko ay nalulungkot ako. Sino ba naman kasi ang makakalimot sa kaarawan ng sariling anak? Para sa akin, hindi na trabaho ang ginagawa nila. Isa na yung obsession na unti-unting sumisira na sa pamilya namin. Pagdating namin sa sabungan, sinalubong ako ng nakakabinging ingay. Siksikan ng mga tao. Lahat may hawak na pera.
lahat nakatutok sa mga manok na tila buhay nila ang nakataya. Bago pa ako makahanap ng pagkakataong makalabas, hinablot ako ni Papa sa braso. "Dex, dito ka muna. Magsisimula na. Kaya ka namin sinamin ngayon kasi kukolekta ka ng taya namin. Alam kong magaling ka sa mat kaya ikaw na ang bahala sa taya ng pinsan mo. Iisa lang naman ang mga pusta namin." "Pero pa, wala nang pero-pero. Ito lang ang siguradong maipapamana ko sa iyo paglaki mo. Sigurado akong mas magaling ka pa kumilates ng manok na mananalo." "Paano po yung pag-aaral ko pa?" "Huwag mo nang isipin yan. Ituon mo muna ang isip mo sa sabong." Doon ako namulat sa mundo ng sabong Sargimbal. Kahit ayaw ko, lagi akong sinasama ni Papa tuwing weekends. Hindi ko magawang tumanggi dahil laging sinasabing wala raw kaming makakain kung hindi ako sasama. Sinamahan ko na lang silang manood at sa hindi inaasahan, natalo ang manok nila. "Mukhang ngayon lang tayo natalo rito ah. Baka minamalas na tayo. Ngayon lang rin sumama si Dex. Baka dahil sa kanya." Parang tinusok ng karayom ang puso ko sa narinig ko, Sargimbal. Ako pa ang sinisi. "Dex, bumili ka na muna ng tubig sa labas." Iniabot niya ang pera pero hindi man lang ako tinitingnan. Umalis ako agad. Sa kalayuan, natanaw ko ang mga taong nagsisigawan. Hindi ko alam kung dahil nanalo sila o dahil wala na ako roon. At iniisip ni Papa na ako ang malas. Pagbalik ko, tapos na ang pustahan. Siksika na ulit ang mga tao palabas. Ako naman, walang ibang naramdaman kundi ang pagkasuya. Hindi ko talaga ma-enjoy ang sabungan. Ang gusto ko sana, nasa klase ako, nag-aaral. Pag uwi namin, hindi ko na napigilang ilabas ang sama ng loob ko. "Mapa, sobrang tutok nyo na sa mga manok. Nakakalimutan nyo na kaming mga anak nyo. Kahapon naiwan si Jenny mag-isa dito, dapat sinama na rin natin siya. At isa pa..." "Anak, pwede bang huwag muna ngayon? May gagawin pa kami ng mama mo." "Pero pa, nakalimutan nyo na yung birthday ko. Sinabi ko pa naman sa mga kaibigan ko na dumalaw sila pero nadatnan nila. Si Jenny lang ang tao sa bahay. Malalayo pa man din ang pinanggalingan nila. Nakakahiya pa." "Anak, birthday mo pala ngayon. Pasensya ka na. Marami lang kaming iniisip ng papa mo. Huwag ka nang malungkot. Magbihis ka na. Kakain tayo sa labas." Bumawi sila, Sargimbal. Kumain kami sa Jollibee. Akala ko noon, simula na iyon ang pagbabago. Pero pagkaraan ng 1 linggo, bumalik din sila sa bisyo nila. Mas malala pa. Ngayon, tuwing weekdays, hindi na nila ako pinapasama. Ang dahilan daw, baka mapagod ako. Pero ang masakit, hindi rin sila nag-iiwan ng pera para sa amin ni Jenny. "Kuya, wala na naman tayong ulam. Ayoko na sa asin at mantika. Nagsasawa na po ako. Kung hindi asin, toyo na lang lagi. Akala ko ba mayaman sina mama at papa?" Doon ko napagtanto, Sargimbal, na isang gabi lang sa sabungan, pwedeng maglaho ang lahat ng kinita nila. Walang kasiguraduhan, walang direksyon. Habang pinapakalma ko ang kapatid ko, biglang dumating si mama at papa sa mismong pintuan pa lang. Nagsisigawan na. "Sabi ko kasi na sa pula tayo tumaya, pero ang kulit mo." Kung sa puti naman, panalo. Wala kang alam kaya huwag kang sumingit." Nakatingin lang kami ni Jenny. Nagtataka kung paano naging mas mahalaga sa kanila ang kulay ng taya kaysa sa kalagayan naming mga anak nila. Nag-aaway sila tungkol sa pula at puti. Pero hindi man lang nila naisip na ni isang subo ay hindi pa kami kumakain. Ayoko na sanang sumingit, baka mapagalitan pa ako. Pero anong oras na at ramdam ko na rin ang paghina ng katawan ni Jenny sa tabi ko. Kaya naglakas loob akong magsalita. "Ma, hindi pa po kami kumakain ni Jenny. Nalipasan na po kami ng gutom."
Anak, kung talagang responsable kang kuya, dapat umutang ka na sa tindahan ng 2 sardinas. Hindi ko naman po alam na iyon ang gagawin. Sige, next time na lang po, ma. Kung mamalasin ka nga naman, sobra na ang problema. Dadagdagan nyo pa ng utang. Nasa 500 piso na ang utang natin sa tindahan. Mas mabuti pa, matulog na lang kayo para hindi nyo maramdaman ng gutom. Napatitig ako kay Papa Sir Gimbal. Para bang normal lang sa kanya na magpalipas ng gutom ang mga anak niya. Nilingon ko si Jenny na maputla na ang muka at nanginginig. Pero pa, sobrang init ni Jenny. Hindi pa siya umiinom ng gamot. Lumapit si Papa. Hinawakan ang noo ni Jenny. Tapos ibinagsak ang kamay niya na para bang wala lang. Onting sakit lang yan. Magbimpo ka na lang sa noo. Malas kasi. Kung sana nakinig sa akin ang mama mo, hindi naubos ang pera natin. Ako pa ang sinisisi mo. Ikaw itong matigas ang ulo. Kaya ngayon pare-parehas tayong matutulog ng gutom. Sa galit ni Papa, sinipa niya ang upuang kahoy na nasa tabi. Tumilapon iyon at muntik nang tamaan si Jenny. Napayakap agad ako sa kanya. Nanginginig siya habang dumidikit sa dibdib ko. Tama na. Kung gusto niyo mag-away kayo pero huwag niyo kaming idamay. Hindi kami manok na pwede niyo lang kalimutan kapag natalo. Tumigil sila saglit. Nakatingin sa akin. Pero imbis na matauhan, umiling lang si Papa. Matuto kang tumahimik, Dex. Huwag mo kaming ginaganyan. Sa kanya ako tinulak sa balikat. Hindi malakas pero sapat na para mapadapa ako sa sahig. Si Jenny, umiiyak na lang habang hawak-hawak ang tiyan niya. Hindi ko na napigilan, Sir Gimbal. Tumakbo ko palabas ng bahay kahit 10 oras ng gabi. Kahit madilim sa kalsada. Wala akong dalang pera. Wala akong alam kung saan kukuha ng pagkain. Ang nasa isip ko lang, kailangan kong makahanap ng paraan. Kahit umutang o manghingi, para lang may makain at gamot si Jenny. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang kumukulong galit sa dibdib ko. Sa bawat sigaw at tawanan ng mga lasing mula sa sabungan na naririnig ko sa malayo, parang tinutusok ang tenga ko. Sa gabing iyon, Sir Gimbal, doon ko unang naisip, hindi dapat nagiging mas mahalaga ang manok kaysa sa sariling dugo at laman. Kung ayaw nila kaming alagaan, gagawa ako ng paraan para hindi na kami umasa sa kanila. Pagbalik ko sa bahay, dala-dala ang 3 itlog na pinakiusap kong utangin sa tindera. Nadatnan ko si Jenny na umiiyak sa labas ng bahay. Jenny, gabing-gabi na, bakit nasa labas ka pa? At bakit ka umiiyak? Si Papa at si Mama, Kuya, hindi sila tumitigil sa pag-away. Kaya lumabas na ako. Natatakot ako baka maghiwalay sila. Agad kong niyakap ang kapatid ko. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Pasok ka na muna. May dala akong itlog. Kakain tayo para makainom ka ng gamot mo. Kumalma ka ha, akong bahala sa'yo. Tumangulang si Jenny. At sa gabing iyon, pakiramdam ko, kaming dalawa na lang ang magkakampi. Kami na lang ang totoong pamilya. Sa loob ng bahay na iyon, dahil ang mga magulang namin, para bang may sarili silang mundo. Isang mundong puro manok at pustahan. Kinaumagahan, akala ko ay ayos na. Kasi dati kapag nag-aaway sila, ilang oras lang at bati na ulit. Pero ngayon, halata kong may tampo pa rin. Habang nag-aayos ako ng gamit para sa eskwela, biglang nagsalita si Papa. Anak, huwag ka na munang pumasok sa eskwela ngayon. Pero pa, may quiz po ako ngayon, hindi po pwedeng palampasin yun. Wala rin naman kaming maibibigay na pambaon sa'yo. Naiintindihan mo ba? Na-wash out lahat ng pera kagabi. Napatigil ako. Hindi ko alam kung maiiyak o magagalit ako.
Paano naman po ang kinabukasan ko, Papa? Lumapit si Papa. Tumitig sa akin ng masama. Saka marahas na inlapag ang hawak niya ng tasa ng kape sa mesa. Tumigil ka na. Bata ka pa naman. Pwede ka namang mag-alis o kaya magtrabaho ka na lang. 18 ka na, anak. Sa edad mong yan dapat tinutulungan mo na kami. Hindi yung lagi ka na lang pabigat sa bahay. Parang sumabog ang tenga ko sa narinig ko. Hindi naman ho ako pabigat pa. Ako nga nag-aalaga kay Jenny kapag wala kayo. Kung wala ako, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa kanya. Bigla namang lumapit si Mama. Sa halip na kampihan ako. Pakiramdam ko parang kinorner na nila ako. Anak, hindi ba nagbigay ng pera ang mga pinsan mo noong birthday mo? Opo ma, pero hinulog ko na sa alkansya ko. May pinag-iipunan po kasi akong bike. Anak, pwede bang utangin ko muna yung pera mo? Ibabalik ko rin bukas o sa makalawa. Hinawakan ni Mama ang braso ko. Parang pilit akong hinihila papunta sa alkansya. Hindi pwede ma, kapag binasag ko yun, wala na. Hindi na maibabalik, panibagong alkansya na naman po. Nakita kong kumunot ang noo niya. Habang si Papa naman, naglakad papalapit. Malakas ang yabag na parang handa akong sigawan anumang oras. Anak, maliit na bagay lang yung hinihingi ko. At saka utang naman ito, hindi ba? Pero sa tono ng boses niya sa Gimbal, alam kong hindi na iyon ibabalik. Ramdam kong unti-unti na akong nauubusan ng boses sa loob ng bahay. Sobrang hirap humindi sa magulang. Paano na yung pinag-iipunan kong bisikleta, ma? Ipagpaliban mo muna. Dahil yung pera na yan ay gagawin ko namang puhunan eh. Kapag nanalo ako, dodoblehin ko pa ang bibigay ko sa'yo. Pero ma... Ay nako, ang hirap mo naman kausap, Dex. Unting tulong lang yan sa amin. Paano na kapag nagtrabaho ka na? Baka hindi ka na magbigay kahit kailan. Pagkatapos namin gumastos noong birthday mo, ngayon na kailangan namin ng tulong mo. Pero ayaw mo naman kami tulungan. Oo nga, Dex. Ano ba naman yung bisikleta na yan? Laruan lang yan. Ang iniisip namin dito, kabuhayan. Pera para lumago, pero ikaw, iniisip mo ang sarili mong luho. Hindi po luho yun pa. Gagamitin ko po yun sa school para hindi po ako laging late at makakatulong po yun sa pag-aaral ko. Pangarap ko pong makabili ng sarili kong pera. Pangarap. Eh ano kung pangarap mo yan? Dito sa bahay, mas importante ang pamilya kaysa sa mga pangarap mong yan. Puro pa sarili ang iniisip mo. Kung talagang anak kang may malasakit, ibibigay mo yan ng walang tanong. At saka huwag mong iasa sa amin ang pag-aaral mo kung ganyan ka rin pala. Kapag kami ang nangangailangan, wala ka namang silbi. Baka nga balang araw, kalimutan mo na kami kapag umasenso ka. Aba, kung ganoon, huwag ka nang tumira dito, Dex. Bakit parang kasalanan ko pa, Mapa, kung ayaw ko? Sana respetuhin niyo rin ang pinaghirapan ko. Paano kung matalo po kayo? Paano na ang pangarap kong bisikleta? Gusto ko pong mag-aral kaya nga hindi po ako humihingi sa inyo kasi nahihiya ako. Pero yung bisikletang yun, gagamitin ko siya sa school. O sige, kung ayaw mo, huwag ka na magbigay. Hindi na rin kami hihingi sa iyo dahil mukhang hindi ka naman maaasahan. Tignan natin kung sino ang magtatagumpay kapag puro sarili lang ang iniisip mo. Tama ang mama mo, huwag ka na rin umasa na tutulungan ka namin sa ibang bagay. Kung ganyan ang gusto mo, bahala ka na sa buhay mo. Sa amin wala ka nang maaasahan. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Paano nila naaatim na itakwil ang sarili nilang anak? Bakit hindi nyo na lang po ibenta ang mga manok ni Papa? Bakit kailangan po ako pa magsakripisyo? Wala naman ho akong kasalanan. Meron. Akala mo wala pero meron. Malas kang bata ka. Tuwing kasama ka namin sa sabungan, lagi kaming natatalo. Laging nauubos ang pera natin. Simula nang ipinanganak ka, puro hirap ang dumating sa buhay namin.
Kung may pakiramdam ka sana, kusa mo nalang inialay ang gamit mo. Kesa sa puro reklamo, di sana nakatulong ka sa mga magulang mo. Kung talagang may malasakit po kayo sa mga anak ninyo, dapat sinusuportahan ninyo kami at hindi ginagamit para lang po sa bisyo. Hindi ba't kayo po ang mahilig sa sabong? Bakit ako po ang paparusahan ninyo? Mamamatay na tayong mahirap kung wala kaming gagawin. Kailangan na sigurong ibenta ang TV. Huwag niyo naman po idama yung TV pa. Hina nga lang po ang libangan ni Jenny kapag wala kayo rito. Kung ibebenta niyo po yun, paano po kami? Pati ang kaunting siya ay pagkakait niyo na rin sa amin. Ano ngayon? Mas mahalaga bang manood kayo kaysa sa makabawi kami sa talo? Wala na kaming nakikitang paraan kaya huwag mo kaming questionin sa mga desisyon namin. Lahat ng ito ginagawa namin para sa pamilya. Para sa pamilya o para sa sabong? Hindi ko na alam kung alin talaga ang mahalaga sa inyo. Tumahimik ka na lang. Kung hindi dahil ayaw mo kaming pautangin sa mga kaibigan mo, hindi namin kailangang ibenta lahat ng gamit dito. Ikaw ang dahilan kaya naghihirap tayo. Oo, pati electric pan at cellphone mo, ibibenta na rin namin. Kung ayaw mong makatulong, mas mabuti pang wala ka na rito. Naisip ko noong panahon na iyon na baka totoo nga, Sir Kimbal. Baka nga kailangan ko nang tumayo sa sarili kong paa. Masakit man sa akin ang tumigil sa eskwela at maghanap ng trabaho. Pero wala Wala na akong ibang choice dahil lang sa sabong. Tuluyan ang nasira ang pamilya namin. Nakahanap ako ng trabaho bilang baker sa isang panaderya sa bayan. Stay in ho iyon at tuwing linggo lang ako may day off. At sa tuwing may pagkakataon, ginagamit ko ang araw na iyon para umuwi at mangamusta sa pamilya ko. Pero pakiramdam ko, hindi na ako kabilang sa pamilyang iyon. Dala-dala ko pa naman ang ilang tinapay na ipangpapasalubong sana sa kanila. Pero nang makarating ako sa bahay, wala ni isang tao. Pati si Jenny, wala na rin. Isa lang naman ang nasa isip ko. Nasa sabungan na naman sila. At hindi nga ako nagkamali. Jenny, bakit ka naglalako ng tubig? Nakita kong agad kong hinagip ang kapatid ko na pawis. Halatang pagod na pagod at nangingitim ang ilalim ng mata. Hawak-hawak niya ang tray ng mga plastik na baso. Paikot-ikot sa mga manonood. Kuya, Halos mapayak siya nang makita ako. asan sila mama at papa? Tanong ko, kita ang galit sa mukha ko. Andyan sila kuya. Tinuro niya ang pinakagitna kung saan nagkakagulo ang mga tao. Halika na, umuwi ka na sa bahay. Hinawakan ko siya sa braso. Hindi pwede kuya. Papagalitan ako ni papa kapag wala akong benta. Ang sabi niya kailangan ko raw magdoble kayod. Sabi niya gayahin ko raw ikaw. Kapag tumanggi ako, pinapalo niya ako ng sinturon. Nanikip ang dibdib ko sa narinig ko. Jenny, bata ka pa. Hindi mo pa dapat pinapasa ng ganito. Ako na ang nagtitiis para sa inyo, hindi ikaw. Kuya, hindi ko naman gusto pero pinipilit nila ako. Ang sabi ni Papa, tamad daw ako at wala akong mararating kung hindi ako magtatrabaho. Si Mama naman, imbis na ipagtanggol ako, sumasang-ayon pa siya. Buti nga, matuto ka na sa murang edad para hindi ka maging pabigat katulad ng kuya mo dati. Napakuyom ang kamao ko. Mga walang hiya talaga. Pati ikaw, dinamay ka pa nila. Nilingon ko ang kapatid ko na puno ng sigawan, tawanan, nagbibilangan ng pera. At doon ko nakita si Mama at Papa na nakasubsob sa taya. Hawak ni Papa ang isang tandang, abala sa tawanan, kasama ang ibang sugarol. Habang si Mama, abala rin sa kalkulasyon ng pusta. Nilapitan ko sila. Pa, Ma, wala ba kayong nakikita? Si Jenny pinapahirapan nyo na parang alipin. Habang kayo nandito nagpapakasaya sa sabong.
Ano namang kadramahan to, Dex? Nakakahiya ka. Ang dami pang tao dito. Nakakahiya. Ang nakakahiya yung anak niyong babaeng halos simitayin sa kakalako ng tubig. Habang kayo walang pakialam. Huwag kang sumabat-sabat dito. Hindi mo alam ang sakripisyo namin para buhayin kayo. Kung hindi dahil sa sabong, matagal na tayong gutom. Gutom? Paano tayo hindi gugutumin kung lahat ng pera inilalaan niyo sa bisyo? Tignan mo si Jenny. Pawis na pawis, halos hindi makahinga sa pagod. Lalong nagngit-ngit si Papa. Dex, huwag mo kaming turuan kung paano magpalaki ng anak. Kung marunong ka talagang tumulong, ibigay mo ang sahod mo. Hindi puro dala lang ng tinapay. Ano to, limos? Limos. Yun lang ang kaya kong ibigay kasi nag-aaral pa ako noon. Pero tinigil ko na ang pag-aaral ko para makatulong. Eh kayo, anong tinulong nyo sa amin? Kundi sakit ng ulo at kahihiyan. Biglang nagsalita si Mama. Mas lalong tumalim ang boses. Kung ayaw mong nakikita si Jenny na nagtatrabaho, kunin mo siya at ikaw ang magpalaki sa kanya. Wala kang karapatang diktahan kami. Ikaw nga noon, puro gastos lang, walang ambag. Napayuko si Jenny, nanginginig sa iyak. Hinawakan ko siya at niyakap. Habang nararamdaman ko ang mga tao sa paligid na nagsisimula ng magbulungan. Pinagtatawanan at pinapanood ang pamilya naming nagbabangayan sa gitna ng sabungan. Talagang papanindigan nyo ang ginagawa nyo sa kapatid ko. Sarili nyong anak pinipilit nyong magtrabaho. Kaya ako umalis dahil wala kayong kwentang mga magulang. Puro panalo lang iniisip nyo. Pero kami ng kapatid ko, inuobligan nyong tumulong kahit mga bata pa kami. Kuya, hayaan mo na sila. Ayos lang ako. Pinapakain naman nila ako lagi. Paano na ang pag-aaral mo, bunso? Nagpaalam ako sa guro ko. Sabi niya, ayos lang daw kung mahuli ako sa klase. Basta raw ay ayos din sa akin. Mas mabuting ang nandito si Jenny sa puder namin. Ano bang gagawin niya sa pag-aaral? Marunong lang magsulat at bumilang. Sapat na yon. Ang mahalaga marunong siyang kumita. Oo nga. Ano bang mapapala niya sa eskwela? Mapapagod siya sa pag-aaral pero walang kasiguraduhan. Sa sabungan, sigurado ang kita dito. Habang nagbebenta siya ng tubig, natututo na rin siya kung paano dumiskarte sa buhay. Diskarte? Ang tawag niyo sa pang-aabuso, diskarte? Huwag kang magbalinis. Ikaw nga, iniwan mo kami. Nising kong duling wala kang ipinapadala dito. Tapos ngayon may gana ka pang makialam. At isa pa, huwag mong turuan ang kapatid mo ng kahibangan mo ng paggawa ng tinapay o kung anong walang kwentang racket. Mapapagod ka pa. Dito, nakaupo ka lang at naghihintay ng biyaya. Mas madali, mas malaki ang kita. Ikaw lang nag-iisip ng kabalbalan. Hindi kabalbalan ng magtrabaho ng marangal. Hindi trabaho ang ipusta ang buhay at kinabukasan ng anak nyo para lang sa sabong. Marangal daw. Tignan nga natin kung kaya mong buhayin ang kapatid mo nang hindi ka nalulugmok. Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat. Kinuha ko ang kapatid ko at dinala sa bakery sa Gimbal. Pansamantala ay dun na muna siya. Noong pinaalam ko sa amo ko, sabi niya ay ayos lang naman. Buti na lang at mabait ang amo kong nakuha. Pasensya ka na, Jenny, kung karton pa lang ang tulugan mo. Wala pa kasi akong pera para makabili ng kutsyon saka pansamantala lang naman yan eh. Hayaan mo, sa unang sahod ko makakabili na rin ako ng mga gamit natin. Hindi na ba tayo babalik kila mama at papa, kuya? Kawawa naman sila kung walang magbabantay sa kanila. Lagi rin silang wala, hindi ba? At saka pinapahirapan ka nila doon. Dito makakapagpahinga ka. Kung gusto mong tumulong, sa pagmamasa na lang kung may oras ka. Salamat, kuya. Hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko nung nawala ka sa bahay. Laging galit si Papa, lalo na nung nagkasakit yung manok niya. Sinisisi niya ako. Ako raw ang dahilan kung bakit namatay.
Inutusan lang naman niya akong magpakain. Ginawa ko naman lahat ng utos nila pero para sa kanila, kahit anong gawin ko, lagi akong mali. Parang hindi nila ako anak. Hayaan mo na, Jenny. Ang mahalaga, nandito ka na. Hindi kita pipiliting magtrabaho. Kung gusto mong mag-aral, kapag nakuha ko ang sahod ko, pag-aaralin kita. Pangako ko yan. Sobrang hirap pala nang may binubuhay sa Gimbal. Kahit si Jenny lang ang sinusuportahan ko. Halos bumigay na rin ako. Pati pambili namin ng shampoo at sabon. Wala. Pero tiniis ko. Dahil alam kong mas mahalaga na makita kong nakangiti si Jenny kaysa mapanood siyang ginagawang alipin sa bahay. Hanggang sa isang araw, biglang bumisita ang mga magulang ko sa bakery. Dex, lumabas ka riyan. Ilabas mo ang kapatid mo. Kinakawawa mo lang si Jenny. Pinapatulog mo sa karton. Mas mabuti pa sa amin na lang siya. Siguradong makakakain pa siya ng 3 beses sa isang araw. Hindi lang puro tinapay. Biglang nanlamig ang palad ni Jenny. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko at nanginginig. Kuya, huwag mo kong ilabas please. Ayokong bumalik sa bahay. Sobrang nasa pinakamabigat na sandali ako noon, Sir Gimbal. Naisip ko, baka nga makasarili ako. Baka totoo yung sinasabi nila. Pero kilala ko sila. Kahit may pera, kahit may panalo, hindi rin nila kayang pahalagahan kami. Lumabas ako. Hawak-hawak ang kapatid ko. Mahapa, huwag naman kayong mag-iskandalo dito. Ang daming taong nanonood. Baka isipan nila akong may kasalanan. Pwede naman natin itong pag-usapan ng mahinahon, di ba? Ibalik mo na lang ang kapatid mo. Panalo kami. Kaya na ulit namin siya buhayin. Ganun na ganun din ang sinabi nyo dati pa. Noong may pera rin tayo. Puro sugal lang ang iniisip nyo. Hindi nyo alam kung paano i-manage. Ang alam nyo lang, pusta dito, pusta doon. Tapos kapag natalo kami ang sisisihin nyo. Kami ang parurusahan. At ikaw naman, Dex. Ano bang pinagmamalaki mo? Pinapatulog mo sa karton ng kapatid mo? Anak pa rin namin si Jenny. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Kung tutuusin, mas kaya namin bumuhay kesa sa'yo. Bakery lang ang kaya mo pero kami, kahit papaano, may pera agad kami kapag nanalo ang papa mo. Para akong sinampal sa sinabi ni Mama. Hindi nila nakikita ang pawis ko, ang pagod ko, ang sakripisyo ko para kay Jenny. Para sa kanila, ang mahalaga lang ay kung sino ang may pera. Hindi pamilya, hindi pagmamahal, pera lang. Ma, pa, hindi ko na kaya. Hindi niyo ba kami maintindihan? Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang mag-aral. Hindi ako manok na pwede niyo lang paglaanan ng taya tapos kapag natalo, itatapon niyo. Tumahimik ang paligid. Pati mga tao sa bakery nakikinig. At doon ko nakita na kahit bata pa si Jenny, mas malinaw pa ang paningin niya kaysa sa mga magulang namin. Papayag ako. Basta mangako kayo na pag-aaralin niyo siya nang walang hinihintay na kapalit. Mariin ang boses ko habang pinupunasan ko ang luha sa pisngi ko. Tumango naman sila, Sir Gimbal. Kahit talatang pilit ang ngiti at nakayuko lang. Dahan-dahan kong ibinalik si Jenny sa kanila. Mahigpit siyang kumakapit sa braso ko. Bago ko siya pakawala, parang ayaw niya akong bitawan. Napabuntong hininga ko at ipinalangin ko na sana'y maging maayos ang buhay niya kahit wala na ako sa bahay. Si Jenny lang naman ang gusto nilang pabalikin at hindi ako. Kaya ayos lang. Ang natitirang naniniwala lang sa akin ay si Jenny, Sir Gimbal. Pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Pinilit kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ilang linggo ang lumipas, hanggang sa isang araw ay dumating si Jenny. Namumugto na naman ang mga mata niya sa kakaiyak.
Pagkarating pa lang niya ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Halos hindi na siya bumitaw. Kuya, ayoko na. Humikbi siya sa balikat ko. Halos hindi na makapagsalita sa sobrang bigat ng dinadala. Jenny, anong nangyari sa'yo? Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya at bahagyang lumayo para makita ang mukha niya. Natalo na naman sila sa pustahan. Hindi ko na kaya na marinig ang pag-aaway nila. Kasi lagi na lang ako sinisisi nila. Dito na lang ako, kuya, please. Gusto ko na rin magtrabaho na marangal. Umiiling siya habang pinupunasan ang sariling luha gamit ang likod ng kamay. Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Marangal? Pinagtrabaho ka na naman nila ulit? Tumaas ang boses ko. Hindi dahil galit ako kay Jenny, kundi dahil sa galit ako sa mga magulang namin. Napakuyom ako ng kamao. Pilit na pinapakalma ang sarili habang hinahaplos ang buhok niya para iparamdam na ligtas siya sa akin. Halika dito. Pumasok ka na muna sa loob. Umiiyak pa rin siya. Pinagmamasdan ko siya sa gimbal. Tana, magiging okay din ang lahat. Ano pa bang nangyari? Huwag ka mahiyang magsabi sa akin, Jenny. Nagkautang-utang sila mama at papa sa sabong. Tapos sabi nila sa akin, hindi na raw ako magbibenta. Pero kuya, pinakilala nila ako sa isang matanda. Gusto nilang sumama ako sa kanya. Ano? Ano raw? Sa tingin nila pambayad ka nila sa utang nila? Oo, kuya. Pero wala naman akong magawa. Tumakas lang ako. Huwag mo na akong ibalik sa kanila, kuya, please. Kung maaari, tago mo na lang ako rito. Dito ka na talaga, Jenny. Kaligtasan mo ang iniisip ko. Hindi ko hayaang mangyari yan. Kuya, alam mo ba, bata pa lang ako pero gusto na nila akong ipakasal. At sa matandang yun pa talaga, na hindi nga ako nagkaka-crush tapos ganito lang ang mangyayari sa akin. Paano na ang pag-aaral ko? Natatakot ako, kuya. Hayaan mo, Jenny. Magsasampa tayo ng kaso, okay? Tahan na sa pag-iyak. Kuya, please. Huwag ka na magsampa ng kaso. Natatakot ako. Sabi nila, kung hindi ako pumayag at kung malaman ng iba, mamamatay daw si mama at papa. Jenny, paano nila nasisikmura yan? Anak ka nila tapos gagawin kang pambahid sa inutang nila para sa sabong. Mas mahalaga pa sa kanila ang addiction nila kaysa sa'yo. Kuya, kahit ako, hindi ko maintindihan. Sabi ni mama, konting sakripisyo lang daw at mababayaran na ang utang. Pero ako ang isasakripisyo nila, kuya. Natahimik ako sa gimbal. Iniisip ko ang trauma na dinadala ng kapatid ko. Kung tinigil na lang sana nila ang pagsusugal, hindi kami hahantong sa ganito. Pero wala nangyari na. Inaamin ko, sinisisi ko ang mga magulang ko dahil sila ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko na alam, Sir Gimbal, kung ano ang gagawin ko. Magulang ko pa rin naman sila, kaya may malasakit pa rin ako sa kanila. Agad-agad ako nag-resign sa trabaho at nagpasya akong umuwi sa bahay. Ang nasa isip ko lang, kahit papaano, gusto kong siguraduhin na safe pa rin sila. Lalo na't parang nasa bingit na ng kapahamakan ng pamilya namin. Pagka-uwi namin, sinalubong agad kami ng mga magulang namin sa may pintuan. Halatang kabado si mama, pawis na pawis at nanginginig ang boses. Si papa naman ay hindi makatingin ng diretso. Parang nahihiya pero pilit pa ring matapang. Jenny, saan ka ba galing? Nagalit tuloy ang lalaking inutangan natin. Alam mo ba na malaki ang posisyon niya? Ngayon na tinakasan mo siya, kami ang pagbubunto na ng galit. Kami, Jenny, kami. Hindi ko na napigilang uminit agad ang ulo ko. Yan ba talaga ang iniisip niyo, ma?
Hindi niyo ba nakikita kung anong pinagdadaanan ng anak niyo? Natutroma na si Jenny sa ginagawa niyo. Paano niyo nagagawang ipambayad ang sarili niyong anak sa utang niyo? Bata pa siya, may pangarap siya, pero kayo mismo ang pumipigil sa kanya. Wala ba kayong puso? Natahimik ang paligid. Tanging hikbi lang ni Jenny ang maririnig. Si Papa, nakayuko at nanginginig ang kamay. Hindi expressive si Papa sa nararamdaman niya, pero doon ko lang nakita na napaiyak siya. Tumulo ang luha niya at mahinang niya sinambit. Tama ka, Dex. Tama ka, anak. Pero ano na ang gagawin natin? Niyakap niya si Mama na umiiyak na rin. Baka may naipon kang pera. Pero alam ko, hindi rin sasapat yun. Sobrang laki na ng utang namin. Umabot na ng ₱250,000. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano ko pa mababayaran lahat ng utang namin ng mama mo. Lumapit ako sa kanila. Nanginginig ang boses ko pero pinilit kong maging matatag. Mapa, sobrang laki nga. Naitalo niyo ho ba yun lahat sa sabong? Kumalma muna kayo. Pwede naman natin kausapin yung pinagkakautangan niyo. Hindi kailangang si Jenny ang maging pambayad. Ako ang magtatrabaho. Maghahanap tayo ng paraan kahit installment lang. Kahit ilang taon. Kahit gaano kahirap, magtutulungan tayo. Pero pakiusap, wag niyo nang idadamay si Jenny. Hindi siya ang sagot sa pagkakamali. Sa unang pagkakataon, nakita ko silang dalawa na tila na tauhan. Hindi ko alam kung tunay na pagbabago o dahil lang sa lungkot. Pero ramdam ko, Sir Gimbal, na unti-unti silang napapaisip kung saan nga ba sila nadala ng bisyo nilang pagsusugal. Pasensya na, anak. Alam kong marami kaming nagawang masama sa iyo. Pero nandito ka pa rin. Sumusuporta pa rin sa amin. Hindi ka nagtanim ng galit, anak. Lumapit ako sa kanila at pinisil ang balikat ni Mama. Sino ba bang magtutulungan kung hindi tayo lang? Hayaan nyo. Tatawag ako sa mga pinsan ko. Kung pwede tayong makautang kahit paunti-unti. Gagawin ko. Hindi na si Jenny ang magsasakripisyo. Habang nagsasalita ako, biglang bumukas ang gate ng malakas. Parang umalingaw ang buong gate sa buong baryo. Dumating ang matandang tinutukoy ng magulang ko. Malaki ang katawan niya, suot ang mamahaling relo, at bawat takbang ay parang nangingibabaw ang yabang at kapangyarihan. Hindi kayo sumunod sa usapan. Pagsabihan niyo yung anak niyo, basta na lang tumakas. Di ba napag-usapan na natin to? Lumapit si Papa. Nanginginig ang tinig habang nakikiusap. Sir, pasensya na. Napag-isipan na po namin kung pwede installment na lang po ang pagbayad. Magbabayad na lang ho kami kahit matagal kung ayos lang sa inyo. Ngumisi ang matanda. Nakakadiri ang ngiti. Puno ng panlilibak. Lumapit siya ng kaunti at tinignan si Jenny mula ulo hanggang paa. Ayaw niyo ba ng mabilis ang paraan? Maganda naman ang anak niyo. Maganda ang pangangatawan. Makinis. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman siya papabayaan. Pag-aaralin ko pa rin siya kung gusto niyo. Doon na tuluyang humagulhol si Jenny at mas madiin siyang kumapit sa likuran ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya sa damit ko. Hindi ko na napigilang lumapit. Lumapit ako sa matanda at tinignan siya ng masama. Wala kayong karapatang lapastanganin ng kapatid ko. Kung akala nyo, dahil mahirap kami, pwede nyo na lang kaming apihin. Nagkakamali ho kayo. Ngumisi lang siya. Ito na ba yung anak niyong lumayas? Hindi na ako magtataka. May mga magulang siyang adik sa sabong, kaya siya ganyan.
Hinila niyang bahagya ang kwelyo ng polo niya at naglabas ng papel mula sa kanyang bag. O sige, magpirmahan na lang tayo. Magpapadala ako ng kontrata. 3 buwan ng palugit. Kung hindi niyo mababayaran, 2 lang ang pagpipilian. Ang anak ninyo ang kapalit o ang buhay niyo ang kapalit. Nanlamig ang buong paligid. Parang tumigil ang oras sa sobrang bigat ng binitawang salita ng matanda. Napatulala si Mama at Papa. Habang si Jenny ay halos mawalan na ng hininga sa sobrang takot. Rinig na rinig ko ang mabibigat na yapak niya habang papalayo. Ang pintuan ng gate ay muling bumagsak ng malakas. Naiwan kaming tulala at nanginginig sa loob ng bahay. Agad kong binalingan sina Mama at Papa. Mapa, bakit hindi na lang natin takasan yan? Lumayo tayo. Pumunta tayo sa mas ligtas na lugar. Sa tono ng pananalita niya, nakakatakot na. Umiling si Papa. Halos wala nang lakas ang boses. Anak, habang buhay nating tatakasan ang responsibilidad natin. Kung sana, hindi na lang kami bumalik pa sa sabong. Sana mapayapa ang buhay natin. Bumalik na lang ulit tayo sa Manila. Sa mga pinsan natin. Kila tita. Tutulungan naman nila tayo eh. Wala rin namang nakakaalam kung saan tayo pupunta. Umiling ulit si Papa. Ngayon mas mabigat na. Hindi pwede anak. Yung matandang yun. Marami siyang koneksyon. Maraming pera. Higit sa lahat masyado siyang makapangyarihan. Kahit saang lupalot tayo magpunta, hahanapin niya tayo. At kapag natagpuan niya, baka hindi lang si Jenny ang mawala sa atin. Baka lahat tayo. Subukan lang natin. Sa 3 buwan na palugit, hindi natin yun makakaya, Mapa. Umuwi na tayo sa Manila. Mas safe tayo doon. Mas maraming tao at hindi tayo makikilala. Magkakaroon ulit tayo ng panibagong simula. Kung ayaw niyo, kahit si Jenny na lang, ilayo natin siya sa matandang yun. Inilipat naman si Jenny Sir Gimbal sa Manila at doon na muna maninirahan kasama ng iba naming mga pinsan. Naghanap ako ng trabaho, pati na rin sina Mama at Papa. Kaso nga lang, kakarampot lang naman ang nakukuha namin. Ayos na sa akin na nasa mabuting kalagayan ng kapatid ko. Kahit malayo pa siya sa amin, Sir Gimbal. Linggo-linggo kong bumisita ang matandang lalaki. Napipilitan na lang kong ibigay ang kahit kaunting bahagi ng sahod ko para lang may maibigay. Tumatanda na rin ang mga magulang ko at hindi ko na maitatanggi ang awa na nararamdaman ko para sa kanila. Kung mayaman lang kami, sana ipasa nila sa akin ang problema. Pero wala at hindi ko kayang makitang nahihirapan sila at stress. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik na ulit ang matanda kasama ang 2 lalaking halos kasing laki niya, nakaitim at halatang mga bodyguard. Pumasok sila sa maliit naming sala. Pinipilit ang kanilang presensya sa bawat sulok. Wala pang 100% ng utang ninyo ang naibigay. Paano ba yan? Ang napag-usapan natin, ang anak nyo o ang buhay nyo ang kapalit. Kaya, kaya nyo bang bayaran lahat? Umiling si Papa. Nanginginig ang boses. Mahirap pong maghanap ng pera kahit 1 taon po. Bigyan niyo ko kami ng palugit. Ngumisi ang matanda. Nakakadiri ang ngiti niya. Totoo. Noong umutang kayo sa akin, ayos lang sa akin at sobrang bait niyo pa. Ngayon na umabot ng 250,000, ipagkakait niyo ang kahilingan ko. Kilala niyo ako. Hindi ako naniniwala sa mahabang proseso o kahit pa makulong kayo habang buhay. Ang gusto ko ay ang kapalit. Ngayon din, ayaw ko na ng abala. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Papa at tumayo ang mga bodyguard niya sa gilid. Nakapwesto na parang handa sa anumang utos. Type na type ko talaga ang anak nyo.
Sobrang ganda niya. Hiwalay ako sa asawa ko. Kaya pwede naman tayong... Biglang tumayo si Papa. Halatang gulat at galit. Manugang, mas matanda ka pa sa amin. Huwag po kayo magloko rito. Ang kapatid ko ay hindi bagay sa anumang kasunduan ninyo. Hindi niyo po siya pwedeng paglaruan para sa utang ninyo. Basta, binalaan ko na kayo. Hindi biro ang inutang niyo sa akin. Hindi na ako maghihigante. Isang pakiusap lang sa pinsan ko. Kung mali ang desisyon ng pinsan ko, mawawalan kayo ng lakas. Aalis na ako. At hindi ko dapat sinasayang ang oras ko sa inyo. Isipin niyo ang kasunduan natin. Ilang linggo na lang, mapapasakin na ang anak niyo. Nainis ako sa sinabi niya, Sir Gimbal. Hindi bagay ang kapatid ko para bilhin o ipagpalit sa kahit ano paman. Nakakadiri ang matandang iyon, Sir Gimbal. Akala niya kahit matanda siya ay may karapatan pa rin. Pero Sir Gimbal, hindi ako papayag na mapunta lang si Jenny sa lalaking iyon. Ipaglalaban ko ang karapatan ko para sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating na ang due date ng utang. Kaya ginawa ko pa rin ang lahat para makabayad sana. Boss, baka pwede nyo naman dagdagan yung binali ko. Kahit magtrabaho po ako ng buong buhay ko para lang mabigyan nyo ako ng dagdag. Pagtatrabahuhan ko naman ho yan eh. Pasensya ka na, Dex. Wala na talaga akong extra ngayon. Alam mo naman, malaki ang binabayaran kong tuition sa anak ko at saka sa kuryente. Pasensya na. Sa isip-isip ko, Sir Gimbal, wala kaming pag-asa. Unti-unti nang nawawala ang lakas ko. Siguro hanggang dito na lang ang laban namin. Umuwi akong lugmok. Hawak ang cellphone ko. Nag-text sa mga pinsan namin kung pwede silang magpautang. Pero wala pa ring sagot. Hindi ko inaasahan. Nandoon na ang matanda sa pintuan namin. Kumakatok siya ng sobrang lakas na para bang babagsak ang pinto. Ang mga kapitbahay namin ay nagsilabasan. Nakiisyoso sa eksena. Sobrang nakakahiya, Sir Gimbal. At kalat na kalat ang sitwasyon hanggang sa ibang barangay. Lumabas kayo dyan kung ayaw niyong pasabugin ko ang bahay niyo. Napahinto ako sa takot. Ramdam ko na iniwan ako nila mama at papa. Pakiramdam ko, ako na lang ang natitira sa bahay. Bigla siyang napatingin at nakita niya ako. Nakayuko at nanginginig. Asaan na ang mga magulang mo? Hindi talaga kayo sumunod sa usapan natin. Sabi ngayon ang due date. Tapos hindi naman kayo mahagilap. Gusto ninyong takasan ng mga utang nyo. Pwes, seryoso ako sa sinabi ko. Alam mo ba na alam ko kung nasaan ang kapatid mo? Nasa Manila, di ba? Natakot ako, Sir Gimbal. Ni hindi ako makapagsalita. Kinuha ko ang perang hawak ko sa bulsa ko. 1,000 lang yon. Hindi sapat. Pero iyon lang ang kaya ko. Iniabot ko sa kanya habang nanginginig ang kamay ko. Sir, pakiusap po. Huwag niyo pong itadamay ang kapatid ko. Marami po siyang pangarap. Kahit ako na lang ho ang patahin niyo. Huwag lang ho ang pamilya ko. Ano ba to? Kakarampot na pera lang ang binigay mo. Nagiging pala desisyon ka na sa akin. Sir, nakikiusap po ako. Umalis na lang bigla ang matanda at hindi na niya ako pinakinggan. Kung sana hinarap niyo ako, hindi ko na itutuloy ang sinabi ko at kukunin na lang sana kitang magtatrabaho sa akin. Pero hindi, gusto niyo akong takasan. Ayaw lumabas ng mga magulang mo. Ayaw nilang magpakita. Sa tingin mo, anong gagawin ko? Malaki kayong purwisyo sa akin kaya itutuloy ko na ang plano ko. Hahayaan ko na ang kapatid mo dahil may anak na rin naman akong babae. Sa ibang paraan na lang kayo magbayad.
ito na ang huling pagkakataon na pupunta ako rito. Wala kayong respeto. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lalaking iyon, Sir Gimbal. Pero panatag na ako dahil hindi niya nagagalawin ng kapatid ko. Ngunit nag-aalala ako sa mga magulang ko. Paano kung sila naman ang mawala sa akin? Dali-dali akong pumasok sa loob at hinanap ang mga magulang ko. Nasa cabinet sila. Nagtatago, Sir Gimbal. At kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata nila habang nakatakip ang palad sa bibig. Parang iniiwasan nilang magsalita. Takot sa kinalabasan ng sitwasyon. Mapa, lumabas na kayo dyan. Hindi kayo makakahinga sa loob. Wala na siya. Sabi niya babayaran na lang daw natin siya sa ibang paraan. Sa mga iniwan hating utang. Hawak ko ang mga balikat nila para iparamdam na hindi sila nag-iisa. Anong ibang paraan ang tinutukoy niya? Hindi ko alam, ma. Kilala ko siya. Madumi siya maglaro. Kaya habang maaga pa, umalis na tayo dito at tumakas. Wala kaming inaksayang oras para magdalawang isip. Nagligpit kami ng mga gamit, mga damit, konting mahalagang bagay, at ilang mahalagang dokumento. Inayos namin ang bahay para sa biglaang pag-alis, Sir Gimbal. Bawat kilos namin, puno ng kaba at takot. Nagpunta kami sa Manila, Sir Gimbal, at doon muna kami ninirahan kay tita, sa kapatid ni mama. Naroon si Jenny na abala sa pagsusulat. Pinagpapatuloy niya ang pag-aaral. Buti na lang, nakahabol siya. Mangyak-ngyak pa ang tagpo namin noon. Sis, dumito na muna kayo pansamantala habang hindi pa kayo nakakahanap ng matitirhan. Ano bang nangyari sa probinsya? Wala po, tita. May malaki lang po kaming problemang kinaharap. Ngumiti naman si tita at ramdam na ramdam ko ang pagtanggap niya sa amin, Sir Gimbal. Noong nakaisang linggo kami, wala namang nangyari sa amin at saka wala na ring naghahanap sa amin roon. Kaya akala namin tapos na ang problema. Pero syempre, malaki ang inutang namin. Hindi naman kayang palampasin iyon ng kahit sinong tao. Hanggang sa nakahanap na ako ng trabaho, hindi ko na pinagpatuloy ang pag-aaral, Sir Gimbal. Dahil kailangan ko na rin tumulong sa gastusin. Lalo na at pinapaaral nila si Jenny. At nakikitar pa kami sa bahay nila tita. Hanggang sa sinugod ang mga magulang ko sa ospital. Wala ako roon, Sir Gimbal. Ngunit nang mabalitaan ko, agad akong umuwi at sinamahan sila para magbantay. Ano pong nangyari, tita? Sobrang taas ng lagnat nila. Kinumbulsyon na sila. Sobrang lakas ng lagnat. Munti ka na nga akong mapaso sa init ng katawan nila. Salamat po, tita, at nadala mo sila agad. Iyon lang po ang iniisip ko. Kakahanap ko pa lang po ng trabaho. Wala pa po akong may tutulong sa kanila. Malungkot kong sambit habang hawak-hawak ko ang sarili kong kamay. Hayaan mo na, Dex. Magpahinga ka rin minsan. Ako na muna. Mabait ka naman na kuya sa mga anak ko eh. Pumasok kami sa loob ng kwarto at habang nakahiga ang mga magulang ko, ramdam ko ang bigat sa hangin. Bigla akong namangha sa kakaibang lamig na dumampi sa katawan namin. Parang may malamig na kamay na humahaplo sa balikat at leeg. Biglang dumating ang nurse. May ngiti sa mukha ngunit halata rin nakaba sa kanyang mga mata. Kamusta ang pakiramdam nyo, Nay, Tay? Sobrang sakit ng ulo ko at pangangatawan ko. Parang nagmamanhid ang buong katawan ko. Sa akin naman, sobrang hina ng katawan ko. Biglaan lang ito at ngayon ko lang naramdaman ang magkasakit ng ganito. Wala naman kaming ginagawang iba. Hindi kami nagtatrabaho o napagod. Pero nilalamig ako. Parang may nakayakap sa akin. At hindi ko maintindihan kung bakit. Sa paligid ng kwarto, napansin ko ang maliit na pasa sa balat ng magulang ko. Parang hinatok o kinagat ng invisible na kamay.
May mga sugat at gasgas na parang paso. Ngunit walang paliwanag kung paano ito nangyari. Mapa, anong nangyari sa balat nyo? Baka ina-allergy kayo. Pero hindi naman mukhang rashes. Kitang-kita ko ang mga pantal at pasa sa balat ng mga magulang ko. At sinabi ko rin iyon sa nurse, Sir Gimbal. Sabi naman niya, i-examine pa raw kung ano ang sakit nila. Tinurukan sila at kinuha ang dugo nila. Hinintay ko talaga iyon. Pero umalis na muna ako saglit at umutang kay tita. Pagbalik ko ay dala-dala ko na ang mga prutas na pinamili ko para sa kanila. At pagbalik ko, biglang nagbago ang mga pasa nila. Naging malalim at naging violet na dark ang kulay, Sir Gimbal. Hindi na lang sa mga kamay, kundi pati sa mukha ay naaapektuhan na. Ma, pa, ano yung mga nasa balat nyo? Bakit parang dumadami? Baka virus lang, anak. Ngunit hindi yun basta virus lang, Sir Gimbal. Parang mas lalong dumadami kapag pinapansin. Anak, naghihingalo na siyang nagsasalita sa akin, Sir Gimbal. Tawagin mo ang doktor. Hindi ako makahinga. Dali-dali akong umalis at tumawag ng doktor. Ngunit pagbalik namin sa observation room, namutla na si Mama, Sir Gimbal. Yung mga sugat niyang naging itim na. Ang mata naman niya ay nakadilat. Kitang-kita ko si Papa kung paano umiyak. Dok, kaya pa ni Mama yan. May pulso pa ho siya. Pero ang totoo niyan, wala na siyang pulso. Pinipilit ko pa rin dahil hindi ko matanggap na sobrang bilis mawala ng hininga ni Mama. Dali-dali kong niyakap si Papa ng mahigpit at kinausap. Papa, ano po ba kasing nangyari? Hindi ko rin alam, anak. Ang mama mo kanina sobrang bilis na wala ng paghinga. Hawak-hawak niya ang leeg niya tapos nagsasalita siya na parang may kinakausap. Hindi ko na nga makilala ang mama mo. Kahit anong gawin ko sa kanya. Dahil siya mismo ang sumasakal sa sarili niya. Hindi ko naman kaya. Sobrang lakas niya, parang may sumasanib sa kanya. Dahil hindi rin siya nakikinig sa akin. Papa, baka naman po sinasaniban na si Mama. Wala na tayong nagawa. Bigla namang dumating ang doktor at sinabing, cardiac arrest po ang kinamatay ng asawa niyo, sir. Ako po, Dok. Ano po itong sakit ko? Sir, wala ho kaming nakita. Negative po lahat, saka healthy po ang pangangatawan ninyo. Ganito rin ang nararamdaman ng asawa ko. Baka ako naman ang sunod na makardiac arrest. Ba, naalala mo yung sinabi ng matandang lalaki sa atin na maghihiganti siya sa ibang paraan? Anak, tama ka. Baka may ginawa na siyang kababalaghan. Baka ipinakulam niya tayo. Sir, pwede na ho kayong i-discharge anytime. Papa, maghanda na tayo. Kung kinulam ka nga, hindi dapat tayo narito. Kailangan na nating umalis habang hindi pa sumusobra ang pantal mo sa katawan. Tinulungan ko si Papa na ilagay ang mga pagkain sa plastic at ilang gamit nila sa bag. Aalis na sana kami nang pigilan kami ng doktor. Sir, hindi ko kayo pwedeng umalis hanggat hindi nyo nasisettle ang bayarin nyo. Babalik na lang ho kami, Dok. May kailangan po kasi kaming puntahan. Policy na po ng hospital na hindi muna kayo pwede lumabas hanggat hindi po nasisettle lahat ng bayad. Paano po yan, Dok? Nanghihina na ang katawan ng papa ko. Maniwala kayo o hindi, sobrang humihina na siya. Inuubos na ang kalakasan niya. Hindi ko na kayang mawala ng papa. Kakapatay lang ni Mama kanina, Dok. Kinukulam sila. Kung gusto niyo, iwan ko ang ID ko para makasigurado kayo. Hindi pa rin pumayag ang doktor, Sir Gimbal. Hanggang sa may isang lalaking pamilyar akong nakita. Nakaitim siya at may hawak na kandila. Ako na ang magbabayad. Kahit naman makaalis kayo,
Hindi na aabot ang papa mo. Mamamatay na lang siya sa daan. Sabi ko nga, buhay ang kapalit. At ang lalaking iyon ay ang matandang nakautangan ng mga magulang ko. Pakiusap po. Huwag niyo naman po ito gawin sa amin. Kawawa po kami ng kapatid ko. Hawak-hawak ko si Papa na nahihirapan na ring huminga, Sir Gimbal. Sobrang bagal ng mga oras na iyon. Bawiin mo na yung ginawa mo. Wala kang karapatang tapusin ang buhay ng mga magulang ko. Hindi ka naman Diyos. Alam ko na pinakulam mo siya. Magbabayad ako. Pangako, sir. Basta itigil niyo na ang kulam na ito. Pasensya na. Wala na akong magagawa. Nasa probinsya ang mangkukulam. Kung babiyahe pa ako, hindi na aabot. Hindi ka ba natutuwa na bayad na ang utang nyo? Napahagulhol ako, Sir Gimbal. Naawa ako kay Papa na unti-unti nang hinihigop ang kaluluwa niya. Nawawala na siya sa kanyang sarili. Pero buo na ang desisyon ng matandang lalaking iyon. Ayaw ko sanang tanggapin pero wala naman akong magagawa. Namatay din si Papa di kalaunan sa mga bisig ko. Kahit anong revive ng doktor ay hindi na nila kinaya dahil wala raw siyang sakit. Ang hirap talagang maging mahirap, Sir Gimbal. Naalala ko sila Mama at si Papa. Grabe ang naranasan nila sa matandang lalaki na iyon. Ilang taon na ho ang nakalipas simula nang mangyari ito. Sinubukan kong magsampa ng kaso. Kaso wala raw akong panalo dahil wala naman akong pruweba, Sir Gimbal. Ngayon, nabaon na sa alaala ng lahat ang kaso. Sa ngayon ay okay naman kami ni Jenny. Pero parang may kulang pa rin kahit masaya kami. Parang may kulang yung kalinga ng isang magulang. Noong gumraduate siya ng senior high school, ako ang nagsabit ng medalya niya. At ako naman ay naging regular na sa trabaho at nakakatulong na rin kay tita na nagsisilbing ina namin ngayon. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Gimbal. Sana kapulutan nyo ng aral na ang utang ay utang. Kailangan bayaran. Kailangan kusang magbayad. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang kaya ng iba para sa kabayaran ng utang.